Hi guys! Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa aming farm. Sa uma namin guys. So, ayan. Harvest time. Nag-aani sila ng palay. Pero, ano lang, mano-mano. So, mano-mano lang guys. Para yung mga nag-aani ng palay, mayroon din silang malaking parte. O, diba? Para mayroon din silang pangbigas-bigas. So, ayan nga guys, iikot ko kayo dito sa uma namon. Sa uma namon guys, no? Sa uma namin, ayan. Yan yung niyog na yan ang makikita nyo. Nung araw, diyan kami nakatira, may bahay kami dyan dati. Nung maliit pa ako, kasi dito ako lumaki. Lumipat lang kami ng sitio nung ako ay mag-aaral na ng kinder. Tapos, dito talaga ako lumaki guys. Noon, naaalala ko dito, ikwento ko lang din para at least, diba, balikan natin yung nakaraan. Masarap balikan yung nakaraan, yung simpleng buhay lang natin dito sa probinsya. Dati pag gumising ako ng umaaga, as in sobrang aga pa lang, wala pang 6, gising na ako. Tapos paglabas ko ng pinto, tapos pag mag-ikot-ikot ako sa bahay namin, minsan maaapakan mo yung mga itlog ng manok. Kasi ang dami talaga naming manok nung araw guys. Hindi lang yung manok na kinakain, pati pangsabong. Marami kaming manok pangsabong. Hindi mo rin mabilang-bilang kasi, syempre alam mo na pag mga sabongero guys, maraming talagang manok. Tapos 'di ba? Yun nga, maraming itlog. Parang nung araw, sasawa ka kumain ng itlog kasi madami. Pero ngayon, Diyos mio, ang mahal ng egg. Ang mahal ng egg na magkano na ba ang itlog ngayon. Tapos, ayan, makikita nyo, nag-aani sila ng palay. Mano-mano yan, guys. Kasi malayo sa city. Kumbaga, hindi pa kompleto ng mga equipments. Pero meron na rin silang, yung tinatawag nilang thresher. Yan. Tapos itong palay na to ay upland. Ito yung tinatawag nilang upland. Sa lupa lang to, dry. Kumbaga, wala itong tubig na kagaya sa makikita nyo mga rice field. Kung hindi pa kayo familiar sa ganitong pagtatanim ng palay. So, ayan, mano-mano, diba? Ang sipag nila. Tapos imagine nyo, wala silang face mask, walang gloves, walang pajama. Naka-short lang si kuya. Pero hindi sila nangangati. Sanay na talaga sila guys. Ang sisipag nila. Anong oras pa lang to nung bumisita ko? Parang 9 a.m. Pero malapit na silang matapos. Ang galing, diba? Yan. So, sana all. Parang gusto ko nga rin maggapas ng palay. Pero, baka magsisi tayo guys, no? So, ayan nga. Kasi kahit dito ako lumaki, hindi ko naranasan yung gumapas ng palay dahil parang trabaho naman siya mostly ng mga lalaki. Pero alam ko may mga girls din naman, kaso bihira. Mostly talaga is boys yung gumagapas ng palay. Kasi mabilis sila eh. Ayan, so ito yung kabuuan ng farm. Abot dun sa may malaking kahoy. Diyan banda sa baba na yan, yung bakating lupa na yan. Makikita nyo guys. Tapos, ito naman yung bell pepper nung month of August. Kasi nung bumisita ako, nag-video na rin ako dito. Pero di ba makita nyo sa reels ko, may update na doon. Malalaki na, may mga bunga na. Tapos, hinarvest na rin yung iba. So, medyo malawak itong tinaniman. Tapos mag-upload ako ng panibagong video, yung malalaki na talaga sila. So, abangan po yan guys. Maraming salamat po sa laging naka-tune in sa mga video natin, especially sa farming. So, parang mas bet nilang panoorin. Tapos naman dito, kung masipag kayo guys, nakatira kayo sa bukid, sa probinsya, hindi ka magugutom. Ayan, ang daming tanom ni Madir na mga tanim na gulay, kamote. Ito radish. Ayan, may onion leeks, green onions, ayan. Tapos may ampalaya, bitter gourd. And then, here, ano ba tawag dito? Alugbate. Ay, naku, maingay. May dumaang sasakyan. Tapos, yan, may, parang native, yan, spinach. Yung tinatawag ng spinach. Tapos, dito naman maraming okra. Doon sa kabilang side, marami pa, maliliit. So, yung okra masarap kasi rich in fiber, healthy. Pero may mga taong ayaw ng okra. May naalala tuloy ako. Ayaw nila ng okra.